Isipin mong nakakulong ka, humihingi ng saklolo. Pero ang tanging maririnig mo ay sigawan at apoy na papalapit. Kamalasan ba ito o kapabayaan ng mga nasa kapangyarihan? Ang tanong, sino ang gustong sunugin ang kalusugan ng bansa? Noong Agosto 18, 2022, nagising ang mga taga-Layaguara, Caracas, sa makapal na usok at tapoy na nagmumula sa isang malaking bodega ng Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ang ahensyang responsable sa pampublikong kalusugan ng Venezuela. Ang lugar na iyon ay hindi basta ordinaryong imbakan. Dito nakatago ang mahahalagang gamot, medical supplies, at higit sa 130 na dialysis machines na inaasahang ipapadala sa mga ospital para sa mga pasyente ng kidney disease. Ngunit sa halip na mailigtas ang mga buhay, lahat ay nauwi sa abo sa investigasyon ng mga awtoridad. Natuklasan ang 5 magkakaibang pinagmulan ng sunog, pati na rin ang mga chemical accelerant na karaniwang ginagamit sa sinadyang pagsunog. Ibig sabihin hindi ito aksidente. Habang sinusubukang apulahin ng mga bombero ang apoy, mabilis na kumalat ang usok sa buong distrito. Maraming residente ang napaalis sa kanilang tahanan, habang ang mga pasyente na umaasa sa dialysis machines ay biglang nawalan ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw, lumabas sa ulat ng Orinoco Tribune na may 2 empleyado ng IVSS na pinaghihinalaan parehong nasa ilalim ng warrant of arrest dahil sa umano'y partisipasyon sa sabuatan. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw ang motibo, pera ba, politika o simpleng paghihiganti sa loob ng sistema. At habang patuloy ang investigasyon, nananatiling bukas ang sugat sa mamamayan. Dahil bawat nasirang makina ay katumbas ng buhay na hindi na maililigtas. At bawat apoy na sinadyang sindihan ay simbolo ng kabiguang protektahan ng karapatan ng tao sa kalusugan. Kung sa tingin mo sinadya talaga ang sunog, dapat bang ituring itong simpleng krimen lang o isang uri ng pagtataksil laban sa mga may sakit na umaasa sa tulong ng Estado?